Yun, natapos lang yung bagong Pilipinas kick-off rally. Nag-prayer rally naman sila sa Davao. Na-expect ko yung pagdadasal talaga, yung gagawin nila. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Pero alam mo yung puro pambabatikos, puro negative, paninira, yun ata yung pinagdasal nila, yung mga paninira sa current administration ngayon. Dahil lang hindi nila nakukuha yung gusto nila. Porkit nasilip yung mga anomalyang ginagawa nila noon, nung panahon ng tatay niya. Kahit yung anak yung pololong, yung may 51 billion na budget for 3 years. O syempre, mamahalin niya talaga. Sabi niya kasi, diba, nung na-issue, tapos maraming issue na naglabasan, syempre, naano rin si ex-president Duterte. May sinabi siya na the best tatay. Sino ba namang hindi magiging best tatay? Bibigyan mo ng budget yung anak mo, 51 billion. Diba? Busog na busog hanggang sa mga anak ganyan. Kain na ninyong gitanaw, bagong Pilipinas na ha? Bagong baliw? Ay, Ginoo ko. Kaya hindi na ako magpapaloko ulit sa mga ganyan. Noong 2022, nabudol ako. Wala na. Hindi na natin yan, X na agad yan sa akin yung mga ganyan. Biruin mo prayer rally kung sino-sino yung mga nasa gobyerno yung tinira nila. Na pagdasal nila, yung mga dapat nila ipagdasal, hindi. So yan guys, kayo, anong masasabi nyo sa sinasabi niya ngayon sa Davao Rally? Yung prayer rally nila dyan sa Davao. Ano masasabi nyo guys? Kasi ako, medyo talaga ako nagagalit talaga ako. So, kayo na po bahala kung ano yung opinion nyo. Ayan, i-comment nyo lang po. So, maraming salamat.